King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 657. Number 1 Genius ng Lightning daw. Ang kakilakilabot na pagkamatay ng henyong iyon ay nagpalamig sa mga kalapit na tao. Sa loob ng 10 yarda ay ang ipinagbabawal na sona. Kapag may pumasok sa hanay na iyon, ang presyon mula sa dugo ng demigod ay tataas ng ilang beses. Bulong ni Zhao Feng. Napagtanto din iyon ng ibang mga henyo. Ang mga normal na henyo ay nakayanan ang presyon sa labas ng 10 yarda. Ang lahat ng namatay ay ginawa ito higit sa lahat dahil nakapasok sila sa loob ng 10 yarda. Kung ang presyon sa loob ng 10 yarda ay napakalakas na, kung gayon ang presyon sa 5 yarda, 3 yarda, 1 yarda, at sa tabi mismo ng dugo ng demigod ay hindi maisip ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang pressure. Nagsimula siyang mag-isip habang nakikipag-usap sa maliit na pasang magnanakaw sa kanyang balikat. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagwagayway ng kanyang mga paa, senyales na wala itong magagawa, pagkatapos ay tumalon sa sinaunang singsing na bakal. Hindi nagulat si Zhao Feng. Maging ang mga hari ay malamang na hindi makayanan ang napakalaking presyon mula sa dugo ng demigod. Demigod's blood, nariyan na ako. Isang malamig na boses ang narinig mula sa malayo. Shua. Isang lalaking maitim ang balat na may isang pares ng itim na pakpak sa likod ng kanyang likod ay kumislap sa hangin. Mo Chanyo. Bumigay ang mga tao sa paligid ng Heart Hilang Palace. Ang paglilinang ng maitim na balat na lalaki ay umabot na sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at mayroon siyang isang pares ng napakakakaibang demonyong bloodline na nagbigay sa kanya ng isang pares ng mga pakpak. Habang papalapit siya, may hangin ng kasamaan na naging dahilan upang hindi makahinga ang mga tao sa malapit. Si Mo Chanyo, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Siya ay nagmula sa Thousand Darkness Sacred Clan. Ang impormasyon tungkol sa bagong dating ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Mayroong halos 300 mga henyo na pumasok sa Demigod Forgotten Garden, ngunit alam ng lahat ang tungkol sa nangungunang 10 henyo. Hindi ba si Mo Chanyo ay nasa gitnang yugto ng Great Origin Core Realm? Ilang araw na lang, pero ang kanyang bloodline at cultivation ay tumaas ng husto. Ang kalapit na mga henyo ay nagpahayag ng magalang na mga ekspresyon, samantalang ang mga mula sa Thousand Darkness Sacred Clan ay nagpahayag ng kagalakan. Ang Demigod Forgotten Garden ay puno ng kapalaran, at ang kakaibang demonyong pakpak na bloodline ni Mo Chanyo ay nagbigay sa kanya ng kakayahang lumipad, kaya nakakuha siya ng higit pa. Shua. Ang mga itim na pakpak ay malumanay na lumipad sa itaas ng mga ulo ni Zhao Feng at ng iba pang mga henyo habang si Mo Chanyo ay lumapag malapit sa lawa. Ang 10 yarda na ipinagbabawal na sona. Maraming mga henyo ang nagpipigil ng hininga, at ang kanilang mga puso ay tumibok. Diretso lang na tumalon si Mo Chanyo sa radius na 10 yarda at hindi pa rin siya nasaktan. Gaya ng inaasahan ng isa sa nangungunang 10 henyo. Bawat isa sa kanila ay may hindi pangkaraniwang mga bloodline, at sila ay napakalakas. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Mo Chanyo ay tumaas ng husto pagkatapos pumasok sa Demigod Forgotten Garden. Hindi siya matatalo ng isa o dalawang normal na half-step na kings. Hahaha. Dugo ni Demigod. Buti na lang at mabilis akong dumating. Maamo ang ekspresyon ni Mo Chanyo. Wala sa iba pang nangungunang 10 henyo ang naruroon, at mayroon siyang mga palatandaan ng pagsupil sa lahat ng tao rito. Sa sandaling ito, ang balita ng dugo ng demigod ay kumakalat pa rin sa buong Demigod Forgotten Garden ngunit marami pa rin ang papunta. Mo Chanyo ay nagbigay sa kanya ng napakabilis na bilis kahit na sa mga nangungunang 10 henyo. Sa kasalukuyan, ang tanging nakapasok sa 10 yarda na hangganan ay siya. Lumipad ang kanyang tingin sa buong lugar, at wala siyang nakitang malalakas na tao. Bahagyang huminto si Mo Chanyo nang damapo ang kanyang mga mata sa dalawang tutubi tao sa likod ni Zhao Feng. Ang mga tutubi tao ay mabilis at maliksi. Alam ni Mo Chanyo kung gaano sila kahirap. Hindi niya inaasahan na may makakapagpaalipin sa kanilang dalawa. Ang kanyang cultivation ay wala kahit sa Great Origin Core Realm. Kailangang umasa sa kanilang bloodline at cultivation para labanan ang pressure mula sa dugo ng demigod, hindi kapakipakinabang ang mental energy dito.
Ibinalik ni Mo Chanyo ang kanyang tingin. Hindi niya inilagay si Zhao Feng sa kanyang mga mata. Wala pang karapat-dapat na maging kalaban niya sa Heart Healing Palace. Kukunin ko ang dugo ng demigod bago si Nan Gongsheng, Meng Shi, at ang iba pang mga taong magulo na wala pa rito. Kumislap ang mga mata ni Mo Chanyo. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magpaikot ng kanyang kapangyarihan para palakasin ang kanyang katawan at depensa. Grr! Si Mo Chanyo ay nagsimulang humakbang ng dahan-dahan habang siya ay gumagalaw papatungo sa lawa. Ang pressure na kinakaharap niya ay tataas sa bawat hakbang, at maging siya ay naramdaman niyang ito ay mahirap. Si Mo Chanyo ang unang tao na ligtas na pumasok sa hangganan ng 10 yarda. Ang mga henyo na nakapalibot sa lawa ay naiinggit at hindi nagbitiw. Kung mas malapit sila sa dugo ng demigod, mas mataas ang pagkakataon nilang makuha ito. Kailangan kong dagdagan ang aking bilis. Ang dugo ng demigod ay magiging akin. Si Mo Chanyo ay labis na nasa sabik. Ang dugo ng isang demigod ay dugo na halos banal. Mababago nito ang buhay ng kahit na mga eksperto. Maging ang mga hari at emperador ay mababaliw dahil dito. 10 yarda. Sa sandaling ito, isang asol na buhok na kabataan ang pumasok sa 10 yarda na ipinagbabawal na sona. Siya yon. Nang makita ng mga tao kung sino iyon, labis silang nagulat. Ang pangalawang tao na pumasok sa loob ng 10 yarda ay si Zhao Feng. Ang mas malapit sa dugo ng demigod, mas malakas ang presyon. Higit pa rito, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga nakakasakit na kakayahan ang maaaring mayroon ito? Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na lumayo ng labis bilang pag-iingat. Sa totoo lang, hindi ganoon kalakas ang kapangyarihan mula sa 10-yard zone. Ang pressure sa Ancient Dream Realm ay mas malakas. Yung brat yon. Nagbago ang ekspresyon ni Mo Chanyo nang mapansin niya si Zhao Feng. Hindi niya inaasahan ang isang brat sa Peak Small Origin Core Realm na papasok sa 10-yard zone, at parang hindi man lang nakita ni Zhao Feng ang pressure na napakalakas. Ang linya ng dugo, katawan, at paglilinang ay ang tatlong salik na tumutukoy kung gaano kalayo ang maaaring ilipat ng isang tao dito. Kung ang isang tao ay may superior bloodline, mayroon silang kalamangan, at kung malakas ang katawan ng isang tao, kakayanin din nila ito. Sa kabilang banda, ang mga may mas mataas na paglilinang ay nakayanan lamang ng higit na puwersa. Halimbawa, kung si Emperor Duanmo ang nandito, madali niyang makukuha ang dugo ng demigod. Umalis ka, brat. Dinilaan ni Mo Chanyo ang kanyang mga labi at pinandilatan si Zhao Feng. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang lakas at katanyagan para sugpuin si Zhao Feng, ngunit paano mahuhulog si Zhao Feng para doon? Kumilos siya na parang wala siyang nakita habang pinapanatili niya ang isang tiyak na distansya kay Mo Chanyo. Si Mo Chanyo ay nasa tapat. Ang pag-atake ng isang tao ay mahigpit na paghihigpitan dahil sa presyon mula sa dugo ng demigod, at sino ang nakakaalam kung anong uri ng reaksyon ang maaaring magkaroon ng dugo ng demigod. Brother Mo, ang brat na iyon na nagngangalang Zhao ay kinokontrol ang isang hukbo sa Purple Smoke Lake at natalo si Brother To. Nagbabala ang isang disipulo ng Thousand Darkness Sacred Clan. Ang Demigod Forgotten Garden ay isang malaking lugar, ngunit ang balita ay nagsimulang kumalat. Ano? Natalo niya si Brother To. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Mo Chanyo. Bago siya pumasok sa Demigod Forgotten Garden, ang kanyang sariling lakas ay bahagyang mas mahina kaysa kay Tu Jieseng, kahit na maaaring mas malakas siya ngayong nakakuha siya ng kaunting kapalaran. Sa sandaling ito, whoosh! Isang 5 kulay na figure ang lumipad sa himpapawid. Ang kakaibang kapangyarihan ng kidlat. Naramdaman ni Zhao Feng na gumalaw ang kanyang Wind Lightning True Yuan. Nang hindi man lang tumingin, alam na niya ang pagkakakilanlan ng bagong dating. Lei Xin, isa sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Magkakagulo na ngayon. Ang isa pang eksperto sa nangungunang 10 henyo ay lumitaw. Si Lei Xin ay nagmula sa 10,000 Lightning Clan. Siya ang numero 1 henyo ng Lightning Dao. Napatingin lahat ng mga henyo. Maraming tao sa Heart Healing Palace ang nanunood at umaasang makuha ang dugo ng demigod sa pamamagitan ng swerte. Kung tutusin, may maliit na bilang ng mga henyo noon ay nakakuha ng mga kayamanan na lumalaban sa langit kahit na hindi sila masyadong malakas, kaya tiyak na isang kadahilanan ang swerte.
Shua. Lumapag si Lei Xin malapit sa lawa sa pagitan ng 8 at 9 na yarda, mas malapit pa kay Mo Chanyo. Dugo ng demigod. Ito marahil ang asensya ng dugo ng demigod o kung hindi ay hindi ito magtatagal ng ganito katagal at naglalaman pa rin ng napakaraming puwersa. Bahagyang namula ang mukha ni Lei Xin nang lumapag siya. Agad niyang pinaikot ang kanyang 5 kulay na kidlat at tila isang Diyos ng kidlat. Demigod's Blood Essence. Lalong nag-aapoy ang mga mata ng mga kalapit na henyo. Ang isang patak ng kakanyahan ng dugo ay naglalaman ng kakanyahan ng buhay ng demigod, at ito ay higit sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa isang normal na patak ng dugo. Kung maa-absorb ko ang asensya ng dugo ng demigod na ito, ang aking estado ng pag-iral ay bubuti ng husto at magkakaroon ng potensyal na maabot ang antas ng isang hari o isang emperor. Bumibilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang asensya ng dugo ng isang demigod ay talagang isang magandang bagay para sa mga hari at emperor. Malamang na makikinabang pa ito sa mga normal na Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa loob ng 10 yarda na ipinagbabawal na zona. Mabagal na lumakad pasulong sina Mo Chanyo, Lei Xin, at Zhao Feng. Si Zhao Feng ay bahagyang nasa likod ng dalawa pa. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kung ang isang tao ay tunay na lalapit sa asensya ng dugo. Si Zhao Feng ay lubhang maingat. Kung ang asensya ng dugo ng demigod ay nagpakawala ng isang pag-atake, kahit na ang mga tunay na hari ay hindi makaka-atres ng hindi nasaktan. Yung brat na yon. Nakita ni Lei Xin si Zhao Feng mula sa gilid ng kanyang mata. Si Zhao Feng ay malayo kay Mo Chanyo, ngunit mas malapit kay Lei Xin. Asar. Malamig na tumawa si Lei Xin. Paano niya mararamdaman na ligtas ang kanyang likod sa isang katunggali? Nagpadala si Lei Xin ng 5 kulay na kuko ng kidlat patungo kay Zhao Feng. Malinaw na walang gagawin si Zhao Feng. Nagpadala siya ng sinaunang Purple Lightning Claw patungo sa 5 kulay na Lightning Claw. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at kumalat ang mga shockwave sa mahigit 100 yarda. Maging ang mga demonyong itim na pakpak sa paligid ni Mo Chanyo ay nanghina. Bam! Bahagyang nanginginig ang figure ni Zhao Feng habang ang isang malabong 5 kulay na kidlat ay dumaan sa kanyang katawan. Shoo! Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang defensive bloodline, at lumitaw ang dark purple na kaliskis sa kanyang katawan hanggang sa kumupas ang 5 kulay na kidlat. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng manhid. Ang kanyang defensive water bloodline ay halatang nauugnay sa elemento ng tubig, na nagsagawa ng kidlat. Sa kabilang banda, nang dumaong ang mga arko ng Purple Destruction Wind Lightning kay Lei Xin, hindi man lang siya nakaiwas. Hahaha, hindi naman masama ang lakas mo. Hinawakan ni Lei Xin ang suntok ng kidlat at madaling hinigop ito. Siya ay sumisipsip ng kidlat. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Napagtanto niya na ang kanyang Wind Lightning Inheritance ay nakatagpo ng nemesis nito. Si Lei Xin ay may sinaunang Lightning Spiritual Bloodline, at siya ang numero 1 henyo ng Lightning Dao. Ang kanyang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay ang pinakalumang lightning technique ng Kang Ocean. Kahit na ang talento ng Wind Lightning Emperor sa lightning ay hindi kasing taas ng kay Lei Xin, at hindi niya nagawang linangin ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique, na pinilit siyang lumikha ng sarili niyang Dao at maunawaan ang Wind Lightning Dao. King of Gods, Kabanata 658. Hari ng Hayop. Brat, kikilitiin lang ako ng iyong karunungan sa mana ng Wind Lightning Emperor. Kumilos si Lei Xin na parang kanya na ang tagumpay. Siya ay may sinaunang Lightning Spiritual Bloodline na lubos na nababanat sa mga pag-atake ng kidlat, at maaari pa itong sumipsep sa kanila. Ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa kabilang banda, ang defensive water bloodline ni Zhao Feng ay hindi masyadong epektibo laban sa pag-atake ng kidlat. Heaven Earth Lightning Quake. Ang mga sinaunang arko ng kidlat ay umaabot mula sa mga paa ni Lei Xin patungo kay Zhao Feng. Ang kanyang mga pag-atake ng kidlat ay hindi lamang maaaring dumaloy sa tubig, maaari rin itong idirekta sa pamamagitan ng hangin. Nakaramdam ng pamamanhid si Zhao Feng bago pa man dumating ang pag-atake. Purple Wind Lightning Ring.
Ang mga alon ng nagniningning na purple na wind lightning ay lumundag mula kay Zhao Feng at nakipagsagupaan sa pag-atake ni Lei Xin. Boom! 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 Nag-interact ang dalawang puwersa ni Kidlat. Ang pag-atake ng wind lightning ni Zhao Feng ay napakabilis, samantalang ang kidlat ni Lei Xin ay naglalaman ng 5 elemento, na nagpapahintulot sa pag-atake at pagdepensa nito ng sabay. Ang Heaven Earth Lightning Quake ay parang Mount Tai. Ito ay lubhang matatag, at ito ay tila naging isa sa lupa. Kahit na hindi pa naiintindihan ni Lei Xin ang King Intent, ang layunin sa kanyang mga pag-atake ay umabot na sa ganoong antas sa isang tiyak na antas. Bam! Bahagyang huminto ang pigire ni Zhao Feng, at ang kanyang mga paa ay namamanhid habang hinaharangan niya ang pag-atake ni Lei Xin. Hindi nasaktan si Lei Xin, at madali niyang natanggap ang mga pag-atake ni Zhao Feng na may kaaya-ayang ekspresyon. Ako na ngayon. Ngumisi si Zhao Feng nang lumitaw ang malabong iskarlata na aura sa kanyang kulay lila na kidlat. Pumunta ka. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at ang Purple Destruction Wind Lightning na naglalaman ng tipak ng iskarlata ay bumaril. Boom! Ang 5 kulay na kidlat sa paligid ng katawan ni Lei Xin ay tumama sa ulo. Hindi gaanong casual si Lei Xin sa pagkakataong ito. Ang kulay scarlata na wind lightning ay naglalaman ng isang nag-aalab na kapangyarihan ng pagkasira na nagpatuloy sa pagguho sa kanyang katawan. Nakuha mo talaga ang isang maliit na tipak ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lei Xin. Hindi lamang nadagdagan ng Scarlet Destruction Wind Lightning ang kapangyarihan ng destruction, naglalaman din ito ng nagniningas na epekto na tumagal ng medyo matagal. Sa madaling salita, pagkatapos matamaan ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ang isa ay patuloy na mapipinsala ng ilang panahon. 5 Elements Water Lightning. Ang kidlat sa paligid ni Lei Xin ay biglang naging malalim na asol at sinalungat ang nasusunog na sensasyon. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng parehong lightning daw henyo ay bahagyang solemna. Malinaw na hindi inaasahan ni Lei Xin na mauunawaan ni Zhao Feng ang kaunting Scarlet Destruction Wind Lightning. Ngayon ko lang naintindihan ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Hindi ko pa siya kayang ibaba. Malamig ang mukha ni Zhao Feng, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Medyo malakas ang battle power ng brat na iyon. Hindi siya natatalo kahit kaharap na niya si Lei Xin. Nagsimulang mag-usap ang mga henyo sa malapit. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Lei Xin nang lumitaw ang pangungutya sa kanyang mukha. Brat, hindi ko pa nagagamit ang buong kapangyarihan ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Bagamat siya ay kumikilos na parang kanya na ang tagumpay, si Lei Xin ay nag-iingat pa rin. Ang mga Wings of Wind at Lightning mula sa Wind Lightning Inheritance ay lubhang mahirap. Ang kanyang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay tungkol sa balanse sa pagitan ng opensa at depensa, samantalang ang Wind Lightning Inheritance ni Zhao Feng ay tungkol sa matinding bilis at opensa. Hehe. Ganoon ba? Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang lumalabo ang kanyang ekspresyon. Boom! Ang isang malakas na layunin ay bumaba sa loob ng dimensyon ng kaluluwa at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuo ng isang magnificent power. Ano? Nanlamig ang katawan ni Lei Xin habang ang kanyang kamalayan ay pinigilan ng layuning iyon. Half-Step King Intent. Napakagandang kapangyarihan ng isang hari. Paano ito posible? Maging si Mo Chanyo ay napasigaw sa gulat. Bam! Umihip ang hangin at kumulog sa hangin sa itaas, at ang mga kaluluwa ng mga tao sa malapit ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Ang Half-Step King na layunin ay tila naging isa sa langit at lupa, at ang kapangyarihang nagmumula rito ay nagpabigat sa katawan ni Lei Xin. Para siyang nasa ilalim ng bundok, at hindi na siya makahinga. Hindi lang ito normal na Half-Step King Intent. Namula ang mukha ni Lei Xin. Ang mga pag-atake ng Wind Lightning ni Zhao Feng ay naging mas malakas nang gamitin niya ang kanyang Half-Step King Intent. Ang mga tao ay patay tahimik. Akala pa ng ilan ay bumaba na ang isa sa nangungunang 10 henyo. Nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis sa noo ni Lei Xin habang pinipigilan ang kanyang kaluluwa. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon siyang kakaibang bloodline at nakamamanghang battle power na lumampas sa normal na half-step na kings, malamang na hindi na niya kayang lumaban. Ang half-step king intent na ito ay mayroon ng mga senyales ng pagbuo ng magnificent power. Paano niya ito nagawa?
Ito kaya ay ang Illusion God Wine. Si Mo Chanyo ay nagsimulang pawisan ng malamig, at hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na hindi niya inatake si Zhao Fang. Isang hininga. Dalawang hininga. Tatlong hininga. Ang half-stepping intent ay pinigilan ang katawan at puso ni Lei Xin. Shua. Ang half-stepping intent ay nawala pagkatapos ng tatlong paghinga. Ho. Si Lei Xin at ang iba pang mga henyo ay nagpakawala ng mahabang hininga habang si Zhao Fang ay nakatayong hindi gumagalaw. Naramdaman niya ang iba't ibang magalang at maingat na tingin sa kanya. Narinig ko na itong si Zhao Fang ang namuno sa buong Purple Smoke Lake, tinalo si Tu Jieseng, at pumasok sa Mermaid Kingdom. Mukhang malamang na nakuha niya ang Illusion God Wine, na nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang half-stepping intent. Illusion God Wine. Ang kaharian ng sirena ay may isang hari na humahawak sa kuta. Paano niya nagawa? Napag-usapan ang mga henyong naruroon. Siyempre, hindi mahalaga kung paano niya nabuo ang half-stepping intent. Ang mahalaga lang ay mayroon siya, at ang kanyang kalahating hakbang na layunin na hari ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Junior Marshal Brother Zhao. Half-stepping intent. Isa pang ilang figure ang pumasok sa Heart Healing Palace. Madarama ng isa ang aura ng half-stepping intent at ang magnificent power nito mula sa malayo. Ang mga bagong dating ay pawang mga disipulo ng Mystic True Sacred Clan. Nasa gitna nila sina Brother Nan at Dong Wenjian, at ang kanilang mga titig ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Brother Dong. Bahagyang tumango si Zhao Fang bilang ganti. Sina Dong Wenjian at Brother Nan ay may mga awkward na ekspresyon. Sa simula nang pumasok sila sa Demigod Forgotten Garden, hindi sila sinamahan ni Zhao Fang sa 10,000 Treasures Tower, at nagalit si Brother Nan sa oras na iyon. Gayunpaman, nasakop ni Zhao Fang ang Purple Smoke Lake ng mag-isa, nakakuha ng mga luhan ng sirena at Illusion God Wine. Nakabuo pa siya ng half-stepping intent. Sa tabi ng lawa, ang half-stepping na layunin ni Zhao Fang ay nagulat sa lahat, at mayroon na siyang mga senyales ng pagsugpo sa dalawa pa. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nagpas siyang sabay na harapin si Zhao Fang. Dugo ng Demigod. Talagang hindi peke ang balita. Lumiwanag ang figure ni Brother Nan nang pumasok siya sa 10 yarda na zona. Isa pang top 10 henyo. Ang lakas ni Brother Nan ay kapantay ng Chen Yilan na hindi pa nakakainom ng Illusion God Wine. Masyadong kaakit-akit ang dugo ng demigod, kaya dumating ang ilang mga disipulo sa 10,000 Treasures Palace at iba pang kalapit na mga henyo nang marinig nila ang tungkol dito. Lalong naging tense ang sitwasyon. Sina Mo Chanyo, Lei Xin, Brother Nan, at Zhao Fang ay may kapangyarihang labanan na katumbas ng nangungunang 10 henyo. Ang apat ang bida sa palabas habang dahan-dahan silang lumalapit sa dugo ng demigod. Gayunpaman, nang umabot sila sa 5 yarda, sina Lei Xin at Brother Nan ay parehong nakadama ng matinding pressure. Hindi ito naramdaman ni Zhao Fang, ngunit nagpanggap siya. Hindi ako pwedeng mauna. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakalok sa dugo ng demigod, at ang God's spiritual eye ay nagbigay sa kanya ng mga senyales ng babala. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng dugo ng demigod ay malamang na mas nakakatakot kaysa sa naisip niya. Higit pa rito, kung ligtas niyang maabot ang dugo ng demigod, ang iba pang nangungunang 10 henyo ay malamang na may hahatakin. Sa sandaling ito, ang aura ng kamatayan sa kaluluwa ni Zhao Fang ay naging mas malakas. Seng. Isang mainit na kabataan ang dumating sa Heart Healing Palace at dumaong sa isang gusali. Dugo ng demigod. Tumalon ang puso ni Wenluan. Ito ay isang patak ng dugo ng demigod, at kakanyahan ng dugo noon. Kung narito si Master, malamang na hindi niya ito kayang labanan. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Wenluan. Kung nakuha niya ang dugo ng demigod, ang kanyang potensyal at ang kanyang kinabukasan ay maaaring malampasan pa ang Emperor of Death. Matapos makita ang dugo ng demigod, ang anumang bagay tungkol sa pagtugis ay itinapon sa likod ng kanyang ulo. Magiging akin ang dugo ng demigod. Ang aking bloodline power at ang aking lakas ay tataas ng husto kung makuha ko ito, at sa oras na iyon, ang palihim na pagpatay kay Zhao Fang ay magiging madali. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng plano si Wenluan. Binago ng dugo ng demigod ang orihinal niyang plano.
Plano pa rin niyang patayin si Zhao Feng ng palihim at kunin ang kanyang ulo, ngunit sa ngayon, ang dugo ng demigod ang naging pangunahing prioridad niya. Nandito rin si Wen Luan. Si Zhao Feng ay nakabantay. Hindi pa rin niya ginamit ang buong lakas para lapitan ang dugo ng demigod. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Si Mo Chanyo, Lei Xin, Brother Nan, at Zhao Feng ay may kanya-kanyang plano, at lahat sila ay nakabantay. Habang parami ng parami ang mga henyo mula sa ibang mga lugar na nagtitipon sa Heart Hilang Palace, silang apat ay napanatili ang isang tiyak na distansya sa 5 yarda. Ang bawat hakbang sa puntong ito ay lubhang mahirap sa sarili nitong, pabayaan na silang lahat ay nagbabantay laban sa isa't isa. Sa isang tiyak na sandali, tumalon ang puso ni Zhao Feng nang may naramdaman siyang kung ano. Iyon. Ang mainit na tingin ng binata ay tumingin sa isang tiyak na direksyon sa kalangitan. Isang hininga o dalawa mamaya. Whoosh! Isang hayop na may isang sungay ang lumipad sa himpapawid. Lumilipad. Iyon ay nakakalipad. Bukod sa ilang napakalakas na lumilipad na ibon, karamihan sa mga nabubuhay sa Demigod Forgotten Garden ay hindi tunay na makakalipad. Sa sumunod na sandali, ang marangal at nakapapasong magnificent power of a king ay nagmula sa halimaw at kumalat sa kalahati ng Heart Hilang Palace. Magnificent power ng isang hari. Isang king rank na bihira sinaunang hayop. Ang lahat sa loob ng Heart Hilang Palace ay natakot, at maraming mga henyo ang hindi makagalaw. Kapag tunay na bumaba ang magnificent power na iyon, kalahati ng mga henyo dito ay magsusuka ng dugo. Lalala, mas mabuting dumating sa tamang oras kaysa maaga. Lumilitaw ang boses ng isang babae. Isang batang babae na may mabituing mata ang nakatayo sa King Beast. Ang kanyang buhok ay napakahaba at perpektong malinis. Meng Shi, siya ay talagang kinokontrol ang isang King Rank Beast. Ang mga henyong naruroon ay hindi makapagsalita, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang manginig. Mahirap para sa kanila na mag-usap sa ilalim ng magnificent power ng isang hari. Sa loob ng 10-yard zone, naramdaman ni Zhao Feng, Brother Nan, at Lei Xin na parang may bundok sa ibabaw nila. Si Brother Nan at Lei Xin ay hindi matatag matapos harapin ang kahangahangang kapangyarihan ng hari at ang dugo ng demigod. Sa sandaling ito, dumating si Meng Shi kasama ang kanyang Beast King. So, nakatingin lang ang lahat sa paglapag ni Meng Shi sa tubig na may proteksyon ng Beast King, sa harap mismo ng dugo ng demigod. King of Gods, Kabanata 659. Pag-atres ng hakbang sa ngayon. Ang hayop na may sungay ay may mga kaliskis na kulay ube, at napaliligiran ito ng mga lilang kidlat at apoy. Nagbigay ito ng magnificent power habang bumababa. Sa proteksyon ng magnificent power of a king, si Meng Shi ay kalahating yarda lamang ang layo mula sa dugo ng demigod. Sa paligid ng lawa, maraming mga henyo ang nagpipigil ng hininga sa gulat. Siya ay napakalapit na, at siya ay may tulong ng isang haring hayop. Walang makakapidyo sa kanya ngayon. Ang dugo ba ng demigod ay pupunta sa mga kamay ni Meng Shi? Nagkatinginan sina Brother Nan at Lei Xin, pagkatapos ay tumingin kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ay bumuo ng half-step king intent, pati na rin ang aura ng magnificent power. Baka maabala niya si Meng Shi. Para kay Mo Chanyo, nagmula rin siya sa Thousand Darkness Sacred Clan, kaya hindi siya makikipag-away kay Meng Shi. Kung ang dugo ng demigod ay kinuha niya ng ganoon kadali, kung gayon wala akong masasabi. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nakatutok kay Meng Shi at sa dugo ng demigod. Alam niyang hindi siya ang kapareha ni Meng Shi o ng Beast King. Hindi lamang ang dugo ng demigod ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan, mayroon din itong sariling katalinuhan. Kung ang dugo ng demigod ay walang sariling kamalayan, kung gayon ay nagawa na ni Zhao Feng na alisin ito sa kanyang spatial movement matagal na ang nakalipas. Habang nanonood ang mga henyo, dahan-daang isinara ni Meng Shi ang dugo ng demigod. Isang bahagyang pula ang lumitaw sa kanyang magandang mukha, at ang bilis ng kanyang paghinga ay tumaas. Blood essence ng isang demigod. Naglalaman ito ng napakaraming kapangyarihan. Nagsalubong ang mga kilay ni Meng Shi. Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa kahit na sa tulong ng isang hari. Ang lakas ng pagtaboy mula sa dugo ng demigod ay mas malakas sa bawat hakbang niya. Weng!
Ang dugo ng demigod ay kumikinang na may gintong liwanag habang nagpadala ito ng alon ng presyon sa bawat direksyon. Buhangin at mga bato ang humihip sa buong Heart Hill Palace habang nabuo ang isang buhawi. Bam! 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 Lumipad ang kalapit na mga henyo. Wah! Wah! Tumalsik ng dugo ang mga malalapit. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Lei Xin habang umaatras siya ng ilang yarda. Si Brother Nan at Mo Chanyo ay parehong napaatras ng ilang yarda. Tulad ng inaasahan, bahagyang nanginig ang katawan ni Zhao Fang. Si Meng Shi ay nagluwa ng isang subo ng dugo kahit na siya ay may proteksyon ng isang hari, at ang kanyang mukha ay naging matingkad na pula. May kaugnayan ang bloodline ni Meng Shi sa Tao of the Soul, kaya hindi masyadong malakas ang kanyang pisikal na katawan. Kung ako yon, baka nagtagumpay ako. Napaisip si Zhao Fang. Pinatunayan ng realidad na kahit isang normal na hari ay hindi madaling makuha ang dugo ng demigod. Ang ilan sa mga henyong naruroon ay nagpakawala ng hininga, ngunit hindi sumuko si Meng Shi. Sa gitna ng lahat, siya pa rin ang may pinakamataas na posibilidad na makuha ang dugo ng demigod. Kunin. Sa tulong ng isang hari, gumamit si Meng Shi ng puwersa ng pagsipsap sa dugo ng demigod. Isang mahinang panaginip na liwanag ang bumalot sa dugo ng demigod. Weng! Tila nabuhay ang dugo ng demigod habang nagpupumiglas ito. Ho! Ang unicorn beast ay umungal habang ang hangin sa malapit ay nabura ng lilang kidlat at apoy. Nagsanib ang dalawa para labanan ang dugo ng demigod. Boom! Ang dugo ng demigod ay nagpadala ng surging shockwave sa buong dimensyon. Ang mga henyo sa malapit ay muling inatake, at sila ay umatras sa malayo. Atras muna ako sa ngayon. Nilabanan ni Zhao Fang ang presyon ng dugo ng demigod habang dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Sabay tingin sa mainit na binata sa rooftop mula sa gilid ng kanyang mga mata ng may pag-iingat. Gayunpaman, ang mga mata ni Wen Luan ay nakatutok sa dugo ng demigod, at tila hindi niya masyadong pinapansin si Zhao Fang. Hayaan ko munang maubos ng chicks na ito ang bahagi ng kapangyarihan ng dugo ng demigod. Ang mainit na kabataan ay nakatayo sa kanyang mga kamay sa likod, at ang shockwaves na dumating sa kanyang direksyon ay hindi nakaapekto sa kanya. Sa sandaling ito, karamihan sa mga henyo ay umatras na malayo sa 10 yarda na zona, at walang nang-ahas na labanan si Meng Shi para sa dugo ng demigod. Si Meng Shi ang naging pangunahing tauhan malapit sa lawa. Bakit wala si Senior Marshal Brother Nan Gongsheng? Biglang may naalala si Zhao Fang at tinanong si Dong Wenjian sa malapit. Nauna si Nan Gongsheng sa nangungunang 10 henyo ng Sacred Land. Kung nandito siya, baka makalaban niya si Meng Shi. Sinusubukan pa rin ni Brother Nan Gongsheng na makuha ang Chen Kun Sword. Dapat ay nakuha na niya ang balita ngayon. Sabi ni Dong Wenjian. Ang mga tao ay nagpunta upang sabihin kay Nan Gongsheng sa 10,000 Treasures Tower matagal na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, si Meng Shi lamang ang nasa tabi ng lawa habang sinusubukan niyang makuha ang dugo ng demigod. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang lahat ng nangyari ay kaunting pagbawas sa distansya sa pagitan niya at ng dugo. Magiging komplikado ang sitwasyon kung dumating si Nan Gongsheng. Nakaramdam ng pagkainip si Meng Shi. Mabagal na lumipas ang oras, at ang dugo ng demigod ay nagpupumiglas pa rin. Ang mga taong naruroon ay lahat ay may mga ekspresyon ng kaba. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ng demigod ay palapit ng palapit sa kamay ni Meng Shi. Anong uri ng paraan ang ginagamit ni Meng Shi para kontrolin ang halimaw na hari? Dahan-daang umatras si Zhao Fang, at hindi nagtagal ay damapo ang kanyang tingin sa sungay na may lilang kaliskis sa kabilang kamay ni Meng Shi. Kaya ganyan yan. Naunawaan kaagad ni Zhao Fang. Kung walang tulong mula sa labas, magiging mahirap para kay Meng Shi na kontrolin ang isang Beast King kahit na siya ay may bloodline ng 10,000 ancient races. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Zhao Fang kung paano na-control ng purple na sungay ang isang hari sa Demigod Forgotten Garden. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iisip, iisa lang ang posibilidad, ang sungay ay nagmula sa Demigod Forgotten Garden sa simula, at ito ay pino sa kakaibang paraan upang makontrol nito ang halimaw. Brother Zhao, hindi ka na makikipagkompetensya. Hindi naintindihan ni na Brother Nan at Dong Wenjian kung bakit lumalayo si Zhao Fang.
Sa mga henyong naroroon, si Zhao Feng lang ang nakabuo ng half-step king intent, kaya siya ang may pinakamalaking pagkakataon na pigilan si Meng Shi. Sumusuko ako sa dugo ng demigod. Sagot ni Zhao Feng habang siya ay umatras papalayo. Kahit papaano ay nakuha ko ang dugo ng demigod sa pamamagitan ng kapalaran, hindi ako makaka-atres mula sa mga pag-atake ni Meng Shi, ang Beast King, ang mainit na kabataan, at lahat ng iba pang mga eksperto. Napaisip si Zhao Feng. Sa makatuwid, ang kanyang unang hakbang ay ang pagsuko sa kompetisyon para sa dugo ng demigod. Hindi siya nagkukunwari, talagang umalis si Zhao Feng sa Heart Healing Palace. Meow meow. Kinuha ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw mula sa ring. Ang maliit na pasang magnanakaw ay dumidighay, at ito ay kumikilos na parang agresibong lasing habang nakatingin kay Zhao Feng na hindi nasisiyahan. Napakunot ng kilay si Zhao Feng dahil sa hangin ng alak. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay naging ice blue, at isang malamig na sensasyon ang dumaan sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay suminok nang maging mas malinaw ang pag-iisip. Munting pasang magnanakaw, manatili ka sa Heart Healing Palace. Utos ni Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay sumulyap sa direksyon ni Meng Shi at ng halimaw na hari at umiling. Isa itong agile E-type spiritual pet, at ang pisikal na katawan nito ay hindi malakas. Paano ito makatiis sa presyon mula sa dugo ng demigod? Isang dumighay lang mula sa unicorn ay malamang na mawalan ito ng isang layer ng balat. Manatili ka lang dito at bantayan mo. Malinaw na hindi aasa si Zhao Feng sa maliit na pasang magnanakaw upang ipaglaban ang dugo ng demigod. Malamang na hindi ito makakarating sa loob ng ilang yarda ng dugo ng demigod. Meow meow. Sa wakas ay tumango ang maliit na pasang magnanakaw, at nagsimulang umikot ang mga mata nito habang kumakaway ito kay Zhao Feng gamit ang mga paa nito. Buti naman naiintindihan mo ako. Bahagyang huminto si Zhao Feng. Ang munting pasang magnanakaw ay parang tusong sorrow, kaya alam nito kung ano ang nasa isip ni Zhao Feng. Shua. Nawala ang katawan ng munting pasang magnanakaw. Nagtago ito sa isang random na sulok ng Heart Healing Palace habang si Zhao Feng ay nakaupo sa nakapapasong kabayo kasama ang dalawang tutubi sa likuran niya. Walang kwenta ang pagpunta ko sa Heart Healing Palace kung nandyan ang isang kasing lakas ni Meng Shi. Tanging sa estado ng Eye of Heaven magkakaroon ako ng ganap na king intent. Nag-isip si Zhao Feng habang nilisan niya ang Heart Healing Palace nang hindi man lang lumilingon. King of Gods, Kabanata 660. Nightmare Dimension. Habang pinipigilan ni Meng Shi ang lahat, pansamantalang sumuko si Zhao Feng sa pakikipagkompetensya para sa dugo ng demigod at umatras. Ang kanyang Eye of Heaven ay magkakaroon ng mas malaking kalamangan kung siya ay nasa malayo. Gayunpaman, magagamit ko lang ang Eye of Heaven sa pinakakritikal na sandali upang makamit ang pinakamahusay na epekto. Si Zhao Feng ay lalong lumayo sa Heart Healing Palace. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nasa Heart Healing Palace, at si Zhao Feng ay maaaring makibahagi sa kanyang paningin, na nangangahulugang nakikita pa rin ni Zhao Feng kung ano ang nangyayari sa Heart Healing Palace. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa mamaya, ang tunog ng paglipad ay nagmula sa unahan, pati na rin ang hitsura ng isang pamilyar na king intent. Nan Gongsheng. Nakikita ni Zhao Feng ang isang mapagmataas na kabataan sa malayo. Ito ay, walang duda, si Nan Gongsheng, at ang direksyon na kanyang tinatahak ay ang Heart Healing Palace. May palabas na papanoorin ngayon. Masaya si Zhao Feng. May hawak na sinaunang espada si Nan Gongsheng na nagpabago sa kulay ng langit saan man siya magpunta. Chen Kun Sword. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng, at ang Ice Imperial Spear na sumanib sa kanyang bloodline ay nanginag. Si Nan Gongsheng ay tinanggap ng Chen Kun Sword, kaya maaari na niyang gamitin ang pamana na sagradong sandata na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay halos maihahambing sa isang hari. Si Nan Gongsheng ay gumugol ng mahabang panahon sa pagsisikap na makuha ang pagkilala sa Chen Kun Sword, kung hindi, ang numero 1 henyo na ito ay nalampasan na ang lahat. Dumaan si Nan Gongsheng sa himpapawid at sumulyap kay Zhao Feng, ngunit hindi siya kumibo habang patuloy siya sa pagpunta sa Heart Healing Palace. Maya-maya,
may ilang pamilyar na figure na lumitaw sa unahan. Junior Marshall Brother Zhao. Ang mga bagong dating ay sina Chen Yilan, Jiang Fan, at mga kasama. Lahat kayo ay patungo sa Heart Healing Palace, tama ba? Ang kompetisyon doon ay napakahigpit. Binuod ni Zhao Fang ang nangyayari, at pumunta siya sa ibang direksyon pagkatapos magsalita. Nagsimulang mag-isip si Chen Yilan. Ang Zhao Fang na iyon ay dumating sa Heart Healing Palace bago tayo, ngunit ngayon ay umaatres na siya. Hindi nila maintindihan ang mga kilos ni Zhao Fang. Ang lakas ni Zhao Fang ay dapat na mas mababa lamang kay Nan Gongsheng at Ming Shi. Pumunta si Zhao Fang sa kanyang sariling paraan patungo sa isang tiyak na direksyon. Tila talagang sumuko na siya sa dugo ng demigod, ngunit sa totoo lang, karamihan sa kanyang atensyon ay nasa Heart Healing Palace pa rin. Hahanap muna ako ng tahimik na lugar. Sinuri ni Zhao Fang ang impormasyon sa kanyang isipan at ginamit ang kanyang Eye of Heaven para mabilis na makahanap ng target. Hidden Book Room. Alam ni Zhao Fang na mayroong Hidden Book Room sa Demigod Forgotten Garden. Ang Hidden Book Room ay ang silid ng aklat ng demigod, at naglalaman ito ng maraming libro, ngunit tila, walang mga diskarte o kasanayan sa loob. Ang dahilan kung bakit namatay ang demigod ay higit sa lahat ay dahil sa God Tribulations, at tila wala siyang sapat na oras upang maghanda ng isang tunay, kumpletong mana. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit pinili ni Zhao Fang ang Hidden Book Room ay higit sa lahat dahil ito ay tahimik at malayo. Sa parehong oras, gusto rin niya itong manmanan. Ang ilang mga tao sa True Martial Sacred Land ay gustong tumuon sa hindi gaanong kilalang mga lugar ng Demigod Forgotten Garden, iniisip na mayroong ilang mga lugar na naglalaman ng hindi kilalang kapalaran. Ang Hidden Book Room ay isa sa mga lugar na iyon. Bilang silid ng aklat ng isang demigod, walang kapalaran na lumitaw doon, ito lamang ay kainahinala. Habang papunta si Zhao Fang sa Hidden Book Room, nagbago ang sitwasyon sa Heart Healing Palace. Akin ang dugo ng demigod. Bumaba si Nan Gongsheng mula sa langit at pumasok sa Heart Healing Palace. Isa pang magnificent power ang dumating sa itaas ng pond. Shua. Sa isang iglap, lumitaw si Nan Gongsheng sa harap ng dugo ng demigod. Nan Gongsheng. Nagbago ang ekspresyon ni Ming Shi. Napakalapit ng dugo ng demigod sa kanyang palad. Ho! Boom! Ang halimaw na hari ay umungal at nagpadala ng isang alon ng nakakatakot na lilang nagninangas na kidlat patungo sa Nan Gongsheng. Ito ang pag-atake ng isang hari. Kung hindi dahil nasa Demigod Forgotten Garden sila, ang malapit na lugar ay nabaligtad na at inihagis. Isang magnificent power at isang silver ripple of light ang lumitaw sa katawan ni Nan Gongsheng. Boom! Ang pag-atake mula sa halimaw na hari ay tila dinadala sa kalawakan. Meow meow. Ang isang maliit na pusa sa isang sulok sa isang lugar ay may kakaibang ekspresyon. Mga Tao of Space. Gaya ng inaasahan sa may-ari ng isang heavenly spiritual body at isang spatial spiritual body. Si Zhao Fang ay may kaparehong sentido gaya ng maliit na pasang magnanakaw. Bam! Ang sagupaan ng dalawang kapangyarihan ay naging sanhi ng panginginig ng hangin. Hindi maganda. Ang kalapit na mga henyo ay hindi matatag na tumayo. Ang mga shockwaves mula sa sagupaan ng Kings ay maaaring tumawid sa kalahating milya sa Demigod Forgotten Garden. Nagsimulang pumutok ang Jadestone footpath sa ibaba. Gayunpaman, wala sa loob ng Demigod Forgotten Garden ay simple. Weng. Sa ilalim ng kakaibang daloy ng enerhiya, ang mga nasirang gusali at daanan ay nagsimulang automatikong ayusin ang kanilang mga sarili. Ito ay dahil ang dimensyon ng Demigod Forgotten Garden ay itinayo ng demigod, at ang demigod na layunin ay ang Diyos dito. Demigod. Heavenly Divine Realm. Anong klaseng level iyon? Hindi maiwasan ni Zhao Fang na umasa dito. Ang may-ari ng kanyang kaliwang mata ay talagang isang Diyos mula sa sinaunang panahon, kaya't sila ay nasa Heavenly Divine Realm man lang. Halika. Umungol si Nan Gongsheng, at lumitaw ang isang butas na may pilak na liwanag sa gilid nito sa harap ng kanyang palad. Ho! Isang mystic spatial pulling force ang nakalok sa dugo ng demigod. Malinaw na si Nan Gongsheng ay gumagamit ng spatial secret technique para subukang alisin ang dugo ng demigod. Boom! Weng!
Ang dugo ng demigod ay may sariling kamalayan, at ito ay nagliliwanag ng banal na kapangyarihan na sinubukang pigilan ang paghila mula sa spatial hole. Gaya ng naisip ko, hindi nagulat si Zhao Fang. Ang puwersa ng paghila ni Nan Gongsheng ay nagmula sa kanyang spatial talent, at ito ay higit pa sa isang malapit na diskarte. Ito ay mas malakas kaysa sa spatial movement ni Zhao Fang. Higit pa rito, halos marating na ni Nan Gongsheng ang Void God Realm, kaya kahit na ang dugo ng demigod ay nagpupumiglas, papunta pa rin ito sa kanya. Huwag mo nang isipin iyon. Ginamit ni Meng Shi ang purple na sungay at inutusan ang halimaw na hari na salakayin si Nan Gongsheng. Kailangan niya ng hindi bababa sa 50% ng kanyang enerhiya upang makontrol ang halimaw na hari. Nightmare Dimension. Ang buhok ni Meng Shi ay umihip ng malakas. Sa sandaling ito, ang lahat sa loob ng 12-dosenang yarda ay natatakpan ng isang panaginip na liwanag. Pagkatapos, sa isang kisap mata, ang mga tao sa malapit ay pumasok sa isang kakaibang dimensyon. Ang dimensyong ito ay nakabalangkas pa rin tulad ng pond sa Heart Healing Palace, ngunit ang aura ng espasyo dito ay nagbago. Parang nabura ang ibang dimensyon. Whoosh! 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 Mas hamaba pa ang buhok ni Meng Shi at nakapulupot kay Nan Gongsheng. Ito na naman ang Nightmare Dimension. Nagnganga ang mga ngipin ni Nan Gongsheng. Ang Nightmare Dimension ay hindi gaanong nakaapekto sa iba, ngunit ang lakas ni Meng Shi ay tumaas ng husto. Nakarank sa 239 sa 10,000 Ancient Races, ang Nightmare Race. Sa pagkakaroon ng isang pambihirang bloodline ng soul, maaaring pagsamahin ng isa ang Nightmare Dimension sa realidad. Bulong ng mainit na kabataan sa sarili. Upang maapektuhan ang realidad sa pamamagitan ng isang ilusyon. Mula rito, makikita ng isa kung gaano katikat ang bloodline na ito. Ang tunay na ilusyon ay katotohanan. Ang kanyang bloodline ay maaaring kahit mahinang humawak sa ganoong direksyon. Natigilan si Zhao Fang. Ang kanyang Eye of Illusion ay hinayla ang kamalayan ng kalaban sa isang ilusyon na ginawa ng kanyang sarili, samantalang si Meng Shi ay hinayla ang ilusyon na Nightmare Dimension sa realidad. Sa ganitong sitwasyon, lahat ng dating imposible para sa kanya ay posible na. Halimbawa, sa totoong mundo, ang buhok ni Meng Shi ay kasing haba lamang ng isang regular na tao, ngunit sa Nightmare Dimension, ang kanyang buhok ay maaaring maging ilang beses na mas mahaba. Para siyang may kakayahan sa panaginip. Siyempre, limitado ang epekto ng Nightmare Dimension sa realidad. Malapit sa pond, ang lakas ni Meng Shi ay tumaas ng husto, at ang panaginip na liwanag sa malapit ay iba sa ibang bahagi ng Heart Healing Palace. Sa sandaling ito, si Nan Gongsheng ay nasa depensiba, at ang spatial na butas sa harap ng kanyang kamay ay nawala. Mystic Spatial Split. Ikinaway ni Nan Gongsheng ang kanyang kamay, at isang matalim na ilaw na pilak na naglalabas ng ipinagbabawal na aura ay nagmula sa hangin. Nightmare Body. Nagsimulang lumipat ang katawan ni Meng Shi na natatakpan ng panaginip na liwanag. Whoosh! Ang Mystic Spatial Split, na maaaring agad na pumatay sa kalahating hakbang na Kings, ay walang pinsala kay Meng Shi. Hinaranggan ng kanyang depensa ang 30% ng pag-atake, at ang kanyang imahinasyon sa loob ng Nightmare Dimension ay maaaring makaapekto sa realidad. Walang nakakaalam kung sila ay mabubuhay pa kung sila ay pinatay sa kanilang panaginip. Ang dimensyon ng bangungot ni Meng Shi ay maaaring tumaas ang epektong ito ng ilang beses at makakaapekto ito sa katotohanan. Tulad ng inaasahan sa isang 10,000 Ancient Races na bloodline. Ito ay talagang napakapangit. Kung matutunan ko ang Nightmare Dimension na ito, parang gumawa ako ng pandaraya. Natigilan si Zhao Fang, ngunit alam niya na napakahirap kopyahin ang kakayahang ito. Wala siyang intensyon na gawin iyon, kahit sa ngayon. Chen Kun Sword. Kinuha ni Nan Gongsheng ang pamana na sagradong sandata. Sa isang hiwa ng Chen Kun Sword, ang langit at lupa ay tila umikot at yumanig. Kahit na ang Nightmare Dimension ay nanginig at nanghina. Kaya nakuha ni Nan Gongsheng ang Chen Kun Sword. Kahit nakakaunti lang ang magagamit niya sa kapangyarihan nito, sapat na iyon para ma-destabilize ang aking Nightmare Dimension at madagdagan ang dami ng enerhiya na kailangan para mapanatili ito. Nanginig ang puso ni Meng Shi. Talagang karapat-dapat si Nan Gongsheng na maging kanyang nakatalagang karibal. Boom! Bam bam!
Meng Shi at Nan Gongsheng. Ang kanilang mga kapangyarihan ay napunta sa parehong pisikal at mental na mga dimensyon ng enerhiya, at maging ang nightmare dimension. Ang natitirang mga henyo ay lahat ay umatras ng higit sa 100 yarda ang layo. Kadadating lang ni Chen Yilan, Jiang Fan, at kasama at hindi nila maiwasang mag-click sa kanilang mga dila. Siguro ang pag-alis ni Zhao Feng ay isang matalinong ideya. Bulong ni Chen Yilan. Maliban kung ang lakas ni Nan Gongsheng at Meng Shi ay bumaba ng kalahati, walang sino man ang maglalakas loob na mag-isip tungkol sa pagpasok sa labanan. Ang salpukan ng dalawang henyo ay pumasok sa isang pagkapatas. Ang tagumpay ay hindi matutukoy sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kapangyarihan mula sa dugo ng demigod ay unti-unting humihina. Mag-away kayo. Kung nasa peak state ang dalawa, wala akong masyadong pagkakataon. Isang ngiti ng panunuya ang lumitaw sa isang mainit na kabataang nakatayo sa isang rooftop. Makalipas ang isang oras, may isang maliit na silid ng aklat na gawa sa kawayan sa looban. Nang humakbang si Zhao Feng sa courtyard, biglang bumuhos ang mahinang ulan. Kakaiba. Tila narinig ni Zhao Feng ang tunog ng mga tula na inaawit, na nakipag-ugnayan sa mahinang ulan sa labas. Gayunpaman, hindi umulan kahit saan sa labas ng courtyard. Nahulaan ni Zhao Feng na ito ang layunin ng may-ari ng Demigod Forgotten Garden, tahimik na nagbabasa ng libro sa mamasa-masa na pag-ulan ng spring. Ito ang silid ng aklat ng Demigod. Magalang na pumasok si Zhao Feng sa hidden book room.